Nasaan na nga ba si Gojo Satoru? As of latest chapter na ang chapter 269 ay nakita nga natin na nag-reunite na ang lahat ng survivors sa nangyaring Shinjuku Showdown. Na-witness din natin na bumalik na din itong si Yuta Okkotsu at nakabalik pa nga siya sa kanyang original na katawan. Kaya naman nandito pa rin ang tanong, nasaan si Gojo Satoru at ano ang mangyayari sa kanya? Dahil nakita naman natin na all throughout this time, matapos ngang lumipat ni Yuta sa kanyang katawan at matapos magkaroon ng burnout sa kanyang curse technique, ay hindi na muling naipakita ang corpse ni Gojo at walang kahit na anong impormasyon na nabanggit tungkol sa kanyang katawan. And what's fishy here is that ang nakita natin sa orasan sa chapter 269. Ipinakikita sa orasan ang 2:21. At alam naman natin kung anong nangyari sa chapter 221 ng Jujutsu Kaisen. Ito ay ang chapter na kung saan ay nagbalik si Gojo Satoru matapos nga nilang sirain ang back gate ng Prison Realm. At hindi lamang yon, ang chapter 70 or ang upcoming chapter ay maire-release sa schedule na exactly 5 years ago nang ma-release ang chapter 74. Ang chapter na kung saan ay nangyari ang kanyang pinakaunang awakening. Ang chapter na kung saan ay napunta siya sa bingit ng kamatayan pero nagamit pa rin yung reverse curse technique para bumawi kay Toji. Sa chapter 221 din nangyari ang pinakaunang meeting nila nitong si Kenjaku at nitong si Sukuna, na kung saan ay itinalaga pa nga nila ang araw ng kanilang magiging duelo, at dito din ang galing ang sikat na meme na ang panel lang na ay Dwayne. At hindi lamang yun, kung titingnan pa natin ang isa sa mga kamay ng orasan ay nakatutok ito sa 28 which is ang age ni Gojo Satoru. Now some might say na isa itong coincidence o nagkataon lang, pero napakalabo nun dahil nakita nyo naman at napatunayan naman natin na ang bawat impormasyon talaga sa orasan na yun ay may ibinibigay na mensahe, na parang gusto lamang ni Gege Akutami na buuhin natin ito para sa kanya bago niya ito gawing isang revelasyon. Ngayon, since natalakay naman na natin ang tungkol sa orasan, dumako na tayo sa iba pang mga impormasyon at iba pang mga clues and hints na ibinigay ni Gege Akutami sa chapter 269. Nakita natin na sa chapter na yon ay nagkaroon nga ng reunion sa lahat ng mga survivors sa nangyaring Shinjuku Showdown. Hindi lamang si Yuta, hindi lamang si Kusakabe at hindi lamang si Higuruma na akala nga natin mga patay na, kung hindi maging ito pa nga si Miguel at si Raru. Now let me ask you guys this question. Sino sa palagay nyo ang wala sa nangyaring reunion? Tama kayo nang iniisip. Wala doon si Shoko. At hindi lamang si Shoko wala din doon si Uraume, wala din doon si Gakuganji at wala din doon si Arai. Napagtatanto-tanto nyo na ba sa point pa lang na ito kung ano ang posibleng ginagawa nilang apat? At kung bakit hindi pa nire-reveal kung ano ang nangyari kay Gojo Satoru? At kung bakit walang impormasyon sa kanya at sa kanyang katawan? Na actually pinalabo pa nga kung paano nakabalik itong si Yuta sa kanyang katawan, na parang gusto lamang talagang pagtakpan kung ano ang nangyayari sa katawan ni Gojo. Dahil naipaliwanag naman natin sa previous video na ang full chapter review natin sa chapter 269 na hindi alam nitong si Yuta kung ano ang nangyari, dahil matapos daw ang nangyaring burnout ng kanyang curse technique, pagbalik ng kanyang consciousness ay agad na nag-reconnect ang kanyang consciousness dito kay Rika, na dahilan kung bakit nakabalik daw siya sa kanyang katawan. Like, napakalabo guys, diba? There was no clarification at all kung nagbalik ba ang kanilang mga utak, kung pinagpalit ba ito ulit, o mismong yung soul niya lang ang bumalik sa kanyang katawan. Pero to take the most possible scenario, i-consider na lamang natin na bumalik ang utak nitong si Yuta sa kanyang original na katawan, kung kaya naman nakabalik din ang kanyang consciousness dito. Pero no connection, porque ba bumalik ang utak ni Yuta sa kanyang katawan ay mabubuhay na si Gojo? Not actually, pero nabanggit sa chapter 269 nang i-explain ni Yuta kung paano siya nakabalik sa kanyang katawan, na habang hindi nga hinohunt nitong si Rika ang katawan ni Gojo Satoru, na dahilan din kung bakit parang inisip nitong si Yuta na wala na siyang connection kay Rika, dahil pala yun sa hinihil ni Rika continuously ang kanyang original na katawan. And since nagpalit nga sila ng utak, nangangahulugan na ang utak ni Gojo nang mangyari ang insidenteng yon ay nasa katawan ni Yuta. Ang katawan ni Yuta na kung saan kinakonduct ni Rika at ni Shoko ang walang humpay na paggamit ng reverse curse technique para hindi mamatay ang original na katawan ni Yuta, na nangangahulugan na habang ginagawa nila yon ay nadadamay din ang utak nitong si Gojo sa ginagawang healing at recovery. And since kung i-consider nga natin na wala ngayon si Utahime, wala ngayon si Gakuganji, at wala din itong si Amai, hindi malabong naroroon sila sa clinic ni Shoko at tinutulungan si Shoko na i-amplify ang kanyang reverse curse technique para mas maging epektibo pa ito. Tulad na lamang ng kung paano nila tinulungan si Gojo Satoru na ma-launch ang 200% na Hollow Purple. Hindi lamang yun, kung i-consider pa natin ang curse technique nitong si Rin Amai, alam naman natin ang kanyang curse technique ay ang pag-produce ng sugar. Ang sugar na
napaka-essential para sa brain function na talagang kakailanganin nilang kakayahan kung sakaling gustuhin talaga nilang i-revive pa itong si Gojo. And actually kahit ginamit na nga ang kakayahan nitong si Amay earlier sa kwento para gumana pa rin ang utak nitong si Yuta kahit na nasa dire situation na siya matapos nga siyang tamaan ng world cutting slash ni Sukuna, nagpapatunay lamang ito na magiging essential talaga ang kanyang abilidad kung gugustuhin talaga nilang i-revive si Gojo. Dahil it's as if talagang ang kanyang abilidad ay ginawa at binuo para ma-fulfill ang purpose na patakbuhin ng utak kung kinakailangan nito ng additional support. Hindi lamang yan, kung babalikan din natin ang orasan sa chapter 268, makikita natin na it is 8 minutes before mag 2 PM. Na nakita naman natin sa earlier chapters at sa nangyari sa anime na binanggit pa ngayon nitong si Principal Yaga kay Gojo Satoru na you are 8 minutes late. At kung isipin din natin, may iba pang maisisimbolize ang number na 8 at hindi lamang ang 8 minutes kung hindi ang infinity. Dahil kung ititilt mo lang ito patagilid, magsisimbolize na talaga ito ng infinity at alam na alam naman natin lahat sigurado kung ano ang pwedeng koneksyon ng infinity kay Gojo Satoru. Na nakita din natin sa nagdaan pang mga chapters sa isa sa mga cover pages na naipakita ang number 8 sa uluhan nitong si Gojo Satoru at ang kanyang muka ay nag-feature lamang ng isang mata. Kaya naman dito i-bring up ko na naman ang ating ginawang previous video sa pagbabalik ni Gojo Satoru through a sacrifice, through a binding vow sa pagsasakripisyo ng isa sa kanyang mga sex eyes. And actually, napakadami nun kaya hindi na natin yung dadaanan at ilalagay ko na lamang sa comment section ang links ng mga videos na yun. And as you know guys, meron pa tayong isang importanteng impormasyon na nane-neglect. Ang sinabing sekreto ni Principal Yaga kay Gakuganji bago siya mamatay, na ang tungkol sa sekreto kung paano magawa ang isang perfect na cursed corpse. Na nangangahulugan lamang na alam na nitong si Gakuganji kung paano gumawa ng isang perfect na cursed corpse tulad na lamang na ginawa ni Yaga Masamichi na itong si Panda. Naman I also think and I want to add this possibility na pwedeng gawa nila ng paraan para makabalik si Gojo Satoru but as a cursed doll. Isang paraan para makabalik si Gojo nang hindi hinihinder ang kwento, nang hindi natatakluban at natatabunan ang iba pang mga characters, especially ang main character na si Yuji nang dahil sa pagiging napaka-OP niya. But if that will happen, then surely there will be a sequel. They will be a JJK Part 2 na kung saan mangyayari ang merging. Dahil tulad nga ng inuulit-ulit ko sa inyo all throughout these past chapters, napakawalang kwenta ng konsepto ng merging kung hindi ito mangyayari dahil yun ang punot dulo ng lahat. Yun ang pinaka-goal ni Kenjaku na ang pinaka-dahilan din kung bakit nangyari ang kwento. At kilalang kilala nyo din naman si Gege Akutami. Alam na alam nyo na hindi niya tipo ang gumawa ng isang happy ending. And as you can see, sa latest chapter, napakasaya nilang lahat. Kaya naman I won't be surprised kung bigla na lamang tayong bigyan ng isang napakalaking twist ni Gege Akutami. But what do you guys think? I would love to hear your opinions. Dahil alam na alam nyo naman na kaya nga natin ginawa ang video na ito ay dahil ni-request nyo. Also, it won't be long bago ma-release ang spoilers para sa Jujutsu Kaisen Chapter 217 na bukas na. Kaya naman stay tuned at para ma-notify ka agad pagka-release natin ng spoiler para sa chapter na yon ay mag-subscribe ka na at i-ring mo na din ang bell button. Also, don't forget to follow our Facebook page at ang ating official TikTok account. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.